Zack must be satisfied to see me miserable by now. Sir, nandito na ho ang hapunan niyo, pati na si Audrey. Kumatok muna si Panying sa pintuan bago iyon sabihin. Habang hawak-hawak ko ang tray ng pagkain ay nangangalay ako naghintay ng tugon niya. Halos namamanhid na ang mga binti at braso ko sa walang tigil na pagtatrabaho buong araw. Kahit na magpahinga lang ako ng 10 minuto, ay inuutusan na agad ako ni Panying. Hanggang sa dumilim ang langit ay kailangan ko pang hatiran ng dinner si Zack sa mismong pag-uutos niya. Napakadungis ko na at pinapaliguan na ako ng sarili kong pawis. Dahil sa kapal ng tela ng suot kong dress ng pangkatulong, ay gano'n na lang ang panalagkit at init ng katawan ko sa loob. Lumipas pa ang halos 3 minuto bago bumukas ang pintuan ng kwarto ni Zack. Nakahinga ako ng maluwag mula sa init, subalit agad din akong nanigas sa kinatatayuan nang makitang hindi ang lalaking iyon ang bumungad sa amin, kundi isang babae na mukhang nasa edad na hindi bababa sa 30. Ang mas nakakagulat pa ay bukas ang 3 botones ng puting polo niya sa kanyang dibdib, dahilan para lumuwal ang kulay pula niyang bra. Nagkalat sa labi niya ang kulay pulang lipstick na animoy inabuso. "Oh, hi!" Para siyang lasing na bumati kay Panying. "Sabi ni Zack, ihatid mo raw ako sa sasakyan niya and Kuya Pierre will drive me home." "Zack?" Halatang nagulat din si Panying sa itsura ng babae. Pero mabilis din napalitan ng matamis na ngiti ang reaksyon niya. "Ikaw pala, Ma'am Candice. Halika po, sumama ka sa akin sa baba." Hindi naalis ang paningin ko sa babaeng yon nang walang emosyon. Sandaling nagtama ang paningin namin. Ninitian niya lamang ako gaya ng pagkakangiti niya kay Panying. Napalunok ako, saka dahan-dahang yumuko at tumango bilang pagpati. "Oh, pumasok ka na ron sa loob para ihatid yung pagkain, Audrey." Paalala pa sa akin ni Panying bago siya tumalikod para ihatid ang babae. Malalim akong huminga saka inalis ang paningin sa papalayong imahe ng babae na may napakagandang hubog ng katawan. Mahahaba ang mga manitipis niyang binti na binabagaya naman ng suot niyang black skirt at stockings. Dahil din sa suot niya ay makikita ang korte ng hourglass niyang katawan. Pumigpit ang pagkakahawa ko sa tray ng pagkain kasabay ng pagpait ng panlasa ko. "Ito na ho ang pagkain niyo." Walang kaimo-emosyon kong anunsyo pagkapasok ng kwarto. Inilapag ko ang tray ng pagkain sa lamesa. Hindi inaangat ang paningin kay Zack na ngayon ay nakaupo sa malambot na couch habang magkakrus sa mga binti. Mula sa sulok ng mga mata ko ay nakita ko ang pag-inom niya sa isang baso ng red wine habang ang isa niyang kamay ay may hawak na sigarilyo. Wala siyang ibang kasuotan kundi ang kulay itim na bathrobe. Madilim ang silid. Tanging ang kulay dilaw na dim light lamang ang nagbibigay liwanag, kung kaya't hindi ko alintana ang kabuuang mukha niya. "Take that bags with you before you leave." Nakakakaba ang lalim ng boses niya. Napatingin ako sa kahon na nakapatong din sa lamesa. Puno ng alinlangan at pagtataka ko iyong kinuha. "Make sure you drink all the medicines and some vitamins there and carefully follow the instructions." "Gamot? Bitamina?" Nangunot ang noo ko. "Aanhin ko naman ang mga to. Wala akong sakit." "You're not a doctor to decide that." Umasik siya. "Remember when you fainted at night? I don't want that to happen again just because of that fucking frail body of yours. You're ruining sex for me." Humigop at bumuga siya ng makapal na usok ng sigarilyo. Kaagad kong natikom ang bibig at napatiimbagang. "If you're unsatisfied with me, why not just fuck that woman to your heart's content? Why? Don't wanna. Do you really wanna force you? I'm quite sure you won't like it." Nanindig ang balahibo ko nang tumayo siya. Automatiko akong napaatras. No. Makakasiguro kang iinumin ko mga to." Naglakad siya papalapit sa akin dahilan upang maaninag ko ang mukha niyang nakakatakot. Labis akong yumuko upang hindi siya hamunin. Pakiramdam ko ay may gawin lang akong hindi niya magugustuhan ay aatake na siya.
Inilagay niya ang kapiranggot na hibla ng buhok ko sa likuran ng aking tenga na matunog ko pang kinalunok. He lowered his head just to whisper in my ear. Come back to me after a week and we'll see if you can take 3 rounds at the very least. Pagkapasok ko sa aking kwarto ay bumalaga sa akin ang tumpok ng basura sa aking kahoy na kama. Matagal ako napatitig doon sa kasandaling napapikit. Ano pa nga pang aasahan ko? Hindi magagawa ng paraan ng kitid na mga pag-iisip ng mga babaeng yon para gawin ang bagay na to. Nang magmulat ay dumiretso ako sa aparador, ipinasok doon ang kahon ng mga gamot, at saka kinuha ang pantulog kong bestida bago muling lumabas. Nagtungo ako sa maliit na banyo na para sa mga katulong at doon naligo. Nang matapos ay kaagad akong bumalik. Dahil sa sakit ng katawan ko dala ng pagod, ay hindi ko na kaya pang maglaan ng oras para linisin ang nagkalat ng mga basura. Umaalingasaw ang baho lalo na't kulog ang lugar. Subalit hindi ko yun inabala at kinuha ko lamang isang piraso kong unan na siyang hindi na dumihan. Hindi gaya ng kumot ko na nahalo na sa baho ng basura. Pumuesto ako sa sahig malayo sa kama nang sa gayon ay hindi ko masyadong maamoy ang baho. Saka ko unti-unting ipinikit ang aking mga mata. Landers, ibalik mo sa akin ang anak ko ngayon din. Nakikiusap ako. Hindi na ulit ako tatakas. Kaya please, ibalik mo na siya sa akin. Bakit napakatigas ng ulo mo, Audrey? I have told you countless times not to test my patience. Sa susunod na sumuway ka pa sa akin, hindi mo na makikita ulit ang anak mo. Malakas na sampal ang inabot ko sa kanya. Subalit hindi ko man lang iyon naramdaman. Kaagad ako nabuhayan ng loob nang ilabas ng babae ang anak ko. Salamat. Malakas ako napahikbi nang mayakap ko si Denzel, na siya ring may mas malakas pang hikbi kumpara sa akin. Labis na lumambot ang ekspresyon sa mukha ko nang makitang tumutulo ang sipon niya. Papatayin ko ang batang yan sa oras na umulit ka pa. Ito nang huli kong banta sa'yo, Audrey. Kung ayaw mo yung magkatotoo, pues sumunod ka. Bumangon ka na, hoy! Bigla-bigla ako napamulagat ng mga mata. Diretso ako napabangon ng upo at puno ng pagkabiglang napatingin sa paligid. Oh, diba baby? Sabi ko sa'yo gigisingin niya ng pagbinuhusan ng malamig na tubig eh. Boses si Davina ang siyang una ko narinig. Naguguluhan ako napaangat ang tingin sa kanya at saka bumaba ang paningin ko sa baldeng hawak-hawak niya. Doon ko lamang napagtanto na basang-basa ang buo kong katawan ng malamig na tubig. Tanghaling tapat na hindi ka pa bumabangon dyan, senyorita. Buliyaw ni baby sa akin. Napahilamos ako ng aking muka. Hindi pa ako nakakabawi sa bangungot ko na iyon. Parang gusto ko patuloy magpasalamat sa kanila sa pagising sa akin. Tulog mantikan, senyorita. Kanina ka pa namin ginigising, hindi ka magising-gising. Ano? Magkakasakit ka agad eh, kasi simula mo pa lang sa trabaho kapon. Dagdag pa niya. Nag-iinarte lang yan. Ganyan naman talaga pagpasosyal. Akala mo mayaman sa saksakan ng arte. Tignan mo tong kwarto oh. Hindi mo lang nilinis sa mga basura. Napadaing ako sa pagkarindi sa mga matitining nilang boses. Hindi ba't kayo nagkalat yan? Eh bakit hindi kayo maglinis? Padabog akong bumangon para harapin sila. Pwede ba? Doon na lang kayo magbunga nga sa labas, total. Para kayong mga manok. Umagang-umaga, putak ng putak. Ah! Mukhang na-offend pa si Davina sa katotohanan yun. Mabilis ko silang nilampasan pero hindi pa ako nakakalabas ay may humila na ng buhok ko mula sa likuran. Kaagad ako napabalik. Hindi man lang ako nakabawi sa taglay na lakas ni Davina. Agad niya akong hinagis dahilan upang mahulog ako sa semento. Saktong pagtingala ko ang siyang pagdura niya mismo ng sariling laway sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Dali-dali ko iyong pinunasan. Ha, total, sanay ka naman sa laway ng ibang tao. Ba't hindi mo rin subukan na sa akin? Natatawa pa niyang anas. Oo nga naman. Napaintag ako nang duraan din ako ni baby. Lukot na lukot ang mukha ko na patingala sa kanilang dalawa. Hindi malaman ang gagawin sa nagbubugsong damdamin. Ganon na lang ang pagdidilim ng paningin ko sa kakaibang galit sa aking dibdib.
Pakiramdam ko'y tinatapakan ang buo kong pagkatao ng walang kadahilanan. Hindi ko maproseso kung bakit nila ginawa iyon habang umaastang mapagmataas. Nagkiskisan ng aking mga ngipin at sobrang tanim silang tintigan. Bago ko pa man mamalayan ay nadatnan ko na ang sarili nga nakikipagsabunutan kay Davina. Umikot-ikot ang aking paningin at kaagad na nagkagulo. Kung saan-saan nabaling ang aking ulo dahil din sa lakas ng pagkakasabunot niya sa akin. Baon na baon naman ang mga kuko ko sa kanyang anit, todo-todo ang paglagay sa mga buhok niya. Naghalo ang aming mga sigawan sa loob ng kwarto. Gaga ka! Narinig ko ang nakikisigaw na pagtili ni Baby. Saka ko siya naramdaman na sumabunot din sa buhok ko at pilit inaalis sa mga daliri kong nakabuhol sa buhok ni Davina. Kaagad ako natalo ng mapagtulungan nila. Bitaw! Bitaw! Nakakabinging sigaw ni Baby sa aking tenga nang kahit anong gawin niya ay hindi ko binitawan ang kaibigan niya. Kahit pa mahiga na ako sa sahig at ilang beses nang nakaladkad dahil sa pinaghalong lakas ni Davina at Baby, ay hindi pa rin ako bumitaw. Anong kaguluhan to? Pare-pareho kaming natigilan tatlo nang nangibabaw ang tinig ni Panying. Mabilis siyang nakalapit sa amin at nagawa kaming paghiwalay ng walang kahirap-hirap. Walang sali-salita, lumipad ang makapal niyang palad sa ere at lumayad sa aking pisngi. Pumalatay ang sakit sa aking pisngi. Agad na nakinig ang katawan ko. Sa ginawa niyang iyon ay bumalangkas sa alaala ko ang pagmamaltrato ni Lander sa akin, na hanggang sa pagtulog ay hindi ako nilulubayan. May kung anong takot ang agad na bumalat sa balat ko, nanlambot ang mga tuhod ko, at unti-unti iyong bumigay hanggang sa makaupo ako sa malamig na semento. Mukhang kailangan mong putulan ng sungay, Audrey. Saan ka ba nakakuha ng lakas ng loob na pumatol sa mga tao dito sa loob ng mansyon? Akala mo ba'y nasa pabor mo pa rin si Sir para gawin ang mga gusto mo? Hoy, gumising ka nga. Alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin kahapon? You're nothing but a slowly slave he bought in the black market. Kung anong nararanasan mo ngayon, dahil yan sa karamo ng ginawa mong pag-abandon na sa kanya. Nabingi ang aking tainga, ang tinig ng boses niya ang siya lamang na naririnig ko. Nanatiling nakatulala ang paningin ko sa kawalan, habang tinatakasan ng lakas ang buong katawan. Napayakap ako sa aking magkabilang braso upang pigilin ang panginginig ko. Ilang beses kong binaling ang atensyon ko sa ibang bagay, gaya na lamang ni Dazel upang kalmahin ang aking sarili. Subalit hindi nakakatulong ang nakakabinging sumbat ni Panying. Mas lalo niyong pinupukaw ang pinsalang idinulot ni Landers. Wala ka ng puwang sa amin dito. Mas lalo na kay Sir. At mas lalong wala kang puwang sa pamamahay na to. Alamin mo kung saan ka lulugar kung ayaw mong mahirapan, Audrey. Magmatigas ka nang naaayon lang sa kakayanan mo. Umagang umaga, nakakasura ka. Tingnan mo, Panying. Nag-inarte pa. Buliyaw ni Davina. Kanina nagmamatapang. Nung dumating ka lang, nagpapanggap pa na mahina. Abay, dating artista eh. Sanay sa drama. Iritadong anas niya. Nanggigigil ako sa babaeng yan ah. Kung pwede lang palayasin ni gagawin ko na. Ano ba naman kasing tumatakbo sa isipan ni Sir Heskel at binalik pa yung babaeng yan dito? Nanigas ako sa kinauupuan ng sapukin niya ako sa ulo. Huli na nang maprotektahan ko ang sarili, subalit automatiko pa rin akong napasalag gamit ang aking mga braso upang protektahan ang ulo ko. Huwag ka na mag-inarte dyan at bumangon ka na. Linisin mo yung kalat mo sa kwarto at simula magtrabaho. Nang mawala sila ay ilang minuto pa ang lumipas bago ako tuluyang nakalma ang sarili. Nanumbalik ang maayos na daloy ng paghinga ko at unti-unting nawala sa isipan ko ang imahe ng lalaking yun. Parang walang nangyari akong tumayo. Pinagpagan ng sarili saka kumuha ng tuwalya. Pagkalabas ko ay hindi ko inaasahang babangga ako sa isang malaking tao. Nasapo ko ang aking noo at napatingala. Mabilis pa sa 4:00 ko nabura ang emosyon sa mukha ko nang mapagtantong si Zack iyon. Have you enjoyed your beauty rest? Malademonyo siyang umisi. Animoy may pinapahiwatig. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n na lang kainit ang dugo sa akin ng mga tao dito. Siya lang naman ang pwedeng makasira sa pangalan ko ng ganito.
Binabaliktad niya ang nangyari noong nakalipas na 3 taon. He wants to be the victim of his own wrongdoing. He can take responsibility, and he has a cruel ways just to get his revenge on me. Unti-unti na ako naliliwanagan. The reason he bought me in the black market is as clear as clean water. He wants me to suffer in his hands, to make me regret the decision I made 3 years ago, and to make me choose who's better between him and Landers. He's still the same Zack I knew before. I stepped on his ego, and he can't wait to break me into pieces. Master, naiilang ko iyong sinambit ng walang emosyon. Kung mamarapatin yung sabihin kung ano nangyari kay Faye, bakit wala na siya rito? At bakit gano'n lang kasumpa-sumpa ang kwarto niya? At na ngayon ay tinutuluyan ko. Pinaliitan niya ako ng mga mata sa kabahagyang tinabingi ang kanyang ulo. Gumuhit ang nakakakilabot ng ngisi sa kanyang pisngi. It would be ridiculous if you thought she had escaped from me, Audrey. Nanlisik ang paraan ng pagtitig niya sa akin. You see, a life was sacrificed just so you could be fucked by another man. Matunog akong napalunok. Palihim kong binaon ang kuko sa aking palad upang pigilan ang sariling maglabas ng emosyon. Sinasabi mo bang pinatay mo si Faye? He chuckled horrifyingly. Sinasabi kong hindi ko siya pinatay, but you did. You're the one who killed her the moment you let her help you escape. Lumapit siya sa akin ng sobra at pinantay ang aming paningin. The only thing I did was pull the trigger and shoot her in the head. That's all. Malaki ang ginampan ng papel ni Faye sa pagtakas ko noong nakalipas na 3 taon. Dahil sa tulong niya ay walang naging ideya si Zack sa binabalak naming paglisan namin noon ni Landers. Kahit na madalas ko siyang napapagalitan at binubuntungan ng galit noon, ay hindi hamak na itinuring ko siyang hindi bilang alalay, kundi isa sa mga taong malapit sa loob ko. Ganun na lang din ang pasasalamat ko na hindi niya kinondona ang ginawang kasalanan ni Zack at hindi na siya nagsusumbong sa lalaking yon. Pero ngayon, para marinig ko ang mga salitang patay na siya mula mismo sa labi ni Zack, ay tila nilalamutak ang puso ko. Nagbabadyang tumulo ang mga luha ko sa malaking posibilidad na wala na talaga siya. She's innocent. Masyado pa siyang bata. She didn't deserve to go through the lengths of my evil ex-husband's madness. Sa kahit anong anggulo ko tignan ay hindi wala akong nakikitang mali niyang ginawa. Wala siyang kasalanan. Paano nasisikmura ni Zack ang gumawa ng karumal-tumal na krimeng yun? Batid kung sa pera at kayamanang meron siya, ay madali lang sa kanya ang kumitil ng buhay nang hindi iyon pinagbabayaran sa bilangguan. Pero para isiping gagawin talaga niya ang bagay na yun dahil lang sa sariling kagustuhan. Demonyo. Isa siyang demonyo. Bilisan mo ng paghuhugas ang pinggan at hiwain mo ng manok dito. Buliyaw na utos ni Manang Ofra sa akin, ang matandang kusinera na matagal nang nagtatrabaho kay Zack.